ang Panginoong Hesukristo sa panahon niya, nagturo na siya ng mga salita ng Diyos gamit ang Biblia. Wala pa namang Katoliko sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwit, parang sinasabi mo na sinungaling si Wendell Talibong. Ay higit pa po sa sinungaling, mandaraya pa po yung tao na yan. Hindi daw ginamit ng Panginoong Hesukristo ang Biblia sa pagtuturo noon. Isang napakasinungaling po na statement o pahayag ni Wendell Talibong na Vice President po ng Punto por Punto. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Wendell Talibong, muling makasama sa pagkakataong ito. Di tayo naka-live ngayon sa Facebook. Welcome sa lahat. At sa pagkakataong ito, muli nating sasagutin itong race back ng mga mangangaral sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Naging Vice President daw ako. Vice President ng Punto por Punto. Kung gayon, sino ang President ng Punto por Punto? Ito talakayan natin, samahan niya ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Sandali, mag-adjust muna tayo dahil di pala na live, Okay, sandali muna. Welcome sa lahat ating mga suking taga-subaybay sa ating live streaming ngayon. Itong yung lingkod, Wendell Talibong, muling makasama ninyo. At ako ang inatasan ngayon sa Punto por Punto na tatalakayin natin itong race back ng grupo ng Iglesia ni Cristo. No? Yung aral nila kaugnay sa sola scriptura meaning Bible alone. Kung yun ang kanilang pinanindigan dito. Okay, adjust muna tayo dahil di tayo naka-live sa Facebook. Antabayanan ninyo. Punto por punto sasagutin natin ito mga kapatid. No? Pero bago dyan, ating inanyayahan, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Parang wala pa atang signal sa ating Facebook. Mina ba? Okay. Sa lahat ng mga sumusubaybay, welcome muna natin. No? Ang lahat na nandito, pumasok at nag-comment. At antabayanan ninyo dahil ako ang na-assign ngayon na magtatapik. No? Si Erlinda Estaliado, kumusta? Si Nining Lumutak, si Boss Koy 20, si Boss Noy, si Manny Paulino, si Christy Concepcion Saplot, Muslim Islam, Noel Morillo, si Jose Pipi, Joy Ringdal, at Jeanette Isminian.
Good eve, ganda ng debate kagabi. Congrats ulit ni Bro Nas. Oh, imagine, iyon ang di ko magustuhan na online debate, mga kapatid. Dahil naalala nyo, itong si kaharap ni Bro Nas ay biglang umalis, tumakbo. Pagkatapos, gusto niyang ipalitaw sa kanilang live, kinik out daw umano siya. Tinanggal daw umano. Sana matakot silang magsinungaling. Pero ganun na ba talaga na para sa kanila okay na lang ang pagsisinungaling? Imagine, siya ang lumabas, ito si Midan, siya ang umalis, biglang nawala, pagkatapos, pinalitaw, ang galing talaga maggawa ng propaganda nitong mga mangangaral ng INC. Pinalayas daw umano siya, kinik out daw. Oh. Kaya nga, mas mabuti harapan talaga. Ang daming palusot nila. Nawala. Pinalitaw, kinik out. Siya ang umalis. Oh. So, congratulations kay Bro Nas sa mga kasama. So, antabayanan ninyo, sasagutin natin punto por punto at sa kanilang nanggagalaiti na pamimersonal sa pag-risback nila dahil nabisto sila. Ayan, tuloy. Mas lalong nabisto pa. Bakit? Sige. Ganun pala. Kaya pa mahina dahil sa Facebook mahina umano. Walang kuryente sila si Bro Tata. Apektado yata ito, walang kuryente. Sa sentro ng Osamis. So, pasok muna tayo sa punto por punto dahil ako ang inatasan ngayon. So, antabayan na ninyo. Okay, sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, ating sasagutin itong resback ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Yung mga nagtatago, the revealers. At ramdam na ramdam talaga dahil palagi nang nabisto ang kanilang inis at galit. Ang Panginoong Hesukristo sa panahon niya, nagturo na siya ng mga salita ng Diyos gamit ang Biblia. Wala pa namang Katoliko sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwit, parang sinasabi mo na sinungaling si Wendell Talibong. Ay higit pa po sa sinungaling, mandaraya pa po yung tao na yan. Hindi daw ginamit ng Panginoong Hesukristo ang Biblia sa pagtuturo noon. Isang napakasinungaling po na statement o pahayag ni Wendell Talibong na Vice President po ng Punto por Punto. Naging Vice President ako ng Punto por Punto. Sino kayang Miyos dito? Okay. Sasagutin natin ito. Punto por punto, mga kapatid. At sa kanilang risback, mas lalong nababaon sa kamalian at nahayag ang mga maling aral sa iglesyang tatag ni Felix Manalo. Dinawin natin, di natin sila kalaban. Pagdasal po natin dahil marami sa kanila ang natangay sa maling akala. Kaya sa pagkakataong ito, sasagutin natin punto por punto. Di naman detalyado ang nakasulat sa Biblia. Maliwanag po yun, Kuya Proton. Ano po yung masasabi po ninyo na hindi daw po dapat Bible alone at hindi naman daw lahat ay detalyadong nasa Biblia? Mali po yun, Kuya Robin. Sapagkat sa Biblia po, doon po nakasulat ang mga salita ng Diyos at may talata po tayo ng Biblia. Ito po ang nakasulat sa unang Korinto 4:6 na New Testament for everyone. Ang sabi po dito,
Ayun po. Basa I po. have, ayun po. I have applied all this to myself and Apollos because of you, my dear family, so that you may learn from us, as the saying goes, to go beyond what the Bible says, so that nobody gets puffed up in favor of one person and against another. Malinaw po, ang sabi po ng banal na kasulatan, huwag anya tayong magsasalita o magtuturo ng higit ng higit sa nakasulat sa Biblia o Ano ang sabi niya? Malinaw ang nakasulat sa banal na kasulatan. Malinaw. Malinaw talaga ang nakasulat sa Biblia. Ngunit, napakalabo sa paliwanag. Imagine gumamit ng talata sa Biblia o salin ng Biblia para itindig ang Bible alone. Bakit pag nabasa ang Bible alone, nabasa ang salitang Bible, meron bang karugtong na Bible alone? At mali daw umano ang sinabi ko na ang Biblia ay detalyado. Sisilipin muna natin ang original Greek Bible, mga mahal na kapatid, kaugnay sa Juan Kapitulo 21:25. Ito po ang ating mabasa. Di kay Allah ha, epyusin ho, esos hatina, iyan grapatay, kathen, od autun, oy manton, kosmon, krorisin, ta, grapumina, Biblia. So, napansin ninyo na sa original na talata, original Bible, sa Greek, mabasa natin ang Biblia. Now, ginamit nila anong salin? Ang New Testament, the New Testament for everyone. No? Sisilipin natin ang John chapter 21:25 kung ano ang nakasulat sa naturang salin na ginamit nila. Ito po. There are also many other things Jesus did. And if they were all written down, I suppose the whole world would not contain the books that would be written. O see? Asan ang sabi nila detalyado? Dahil lang nabasa nila ang salin na may nakasulat na Biblia. Alam nyo naman na ang kanilang doktrina, mga kapatid, may katumbas talaga na salin ng Biblia. Kaya, nang nabasa nila ang unang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 6, na may mabasa talagang Bible dito sa salin, New Testament for everyone. Tanong, ito ba'y sapat na gamitin para Bible alone? Asan ang Bible alone dito? Wala. Ibig sabihin, hindi detalyado, pati na ang kanilang kinopyang aral na Bible alone daw. Pagkatapos, nang ginamit nila ang naturang salin, ang New Testament for everyone. Bakit yon ang pinili nila? Dahil sa ibang salin kasi, halimbawa kung tingnan natin ang The New Living Bible, ang mabasa ay ganito, Dear brothers and sisters. So ang Bible, from the scriptures ang mabasa. So kaya, gumamit sila ng ibang salin para sa kanilang aral na letra por letra. Kung silipin naman natin ang English translation version, English Standard, ito ang mabasa. Walang mabasang Bible, walang mabasa na scriptures, pero ang nakasulat, what you may learn by us, not to go beyond
what is written. Yun ang mabasa. Balikan natin. Dahil ginamit nila ang naturang salin. Ibig ba sabihin, dahil na nakasulat na Biblia, ang naturang salin, pinaniniwalaan na nila? Dahil kung pinaniniwalaan nila, di lalong didiin at lumubog ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Bakit? Ano ba nakasulat sa saling yan? Sa Juan Kapitulo 1:18, ito po ang mabasa mga kapatid, sa salin na ginamit nila. Nobody has ever seen God. The only begotten God who is intimately close to the Father, He has brought Him to light. So ano daw? Napakalinaw. Ang salin na ginagamit nila, kumontra mismo sa kanilang doktrina na pag-revive sa tinatawag na Arianism heresy, mga kapatid. So, malinaw na nilabag mismo sa naturang salin ang kanilang doktrina. Pero ituloy natin. Sinasabi ng Biblia. Kaya, yung sinasabi ni Talibong, mali po yan. Nasasabi niya hindi detalyado ang Biblia. Kung pag-uusapan po, pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon Diyos, itinuro na po lahat sa Biblia. At masasabi natin itong si Wendell Talibong na kung itinuro na lahat sa Biblia, halimbawa mga kapatid, bakit ka si Midan kagabi biglang lumayas pagkatapos ang palusot nila na propaganda, kinik out down sa punto por punto? Yun ang dahilan kung bakit hindi ako haharap ng online debate, lalo na sa kanila ngayon. Gusto ko harapan. Ang daming palusot. Kinik out daw, siya ang umalis. Ngayon, kung talagang detalyado ang kanilang doktrina na natalikod ang unang iglesia, nasa Biblia ba yan? Di ba? Yun ang dahilan kung bakit si Bida natalo sa debate kagabi. At lumayas. Yung pagka-anghel ni Felix Manalo, nasa Biblia ba yan? Kung sasabihin nilang detalyado, ginamit na natin ang Greek Bible mismo at ang salin na ginagamit nila mga kapatid, na dami pang mga ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na hindi nakasulat sa Biblia. Sa Greek, Okay, tuloy natin. Matagal na at matanda na sa pagtatanggol ng aral na kanyang ipinagtatanggol ang aral na Katoliko. So ako dahil matanda na sa pagtatanggol sa aral Katoliko, sila na may matanda na din sa pagchap-chap at pagputol-putol sa mga aklat Katoliko para yung mga inosente ay madala sa maling akala. Paalam man na mali hanggang kalukuyan. Pakinggan po natin ang kanyang pagkaunawa tungkol sa tinatawag na Bible alone na hindi daw dapat batay sa mga Katoliko. Daan natin. Okay, una. Dahil kinopya nila ang aral na Bible alone. Yun lang. Doktrina na yan, Bible alone. Anong salin ng Biblia na may mabasang Bible alone o sa Latin, sola scriptura? Di po ba wala? Ibig sabihin, yung lang doktrina Bible alone, walang detalye na nakasulat pero pinaniniwalaan nila. Tuloy natin. Ang simbahang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay nagtuturo na, nangaral na, wala pang lumabas na Biblia. Ano po ang masasabi nyo, Kuya Proton, na ang simbahang Katoliko daw na inaaniba ni Wendell Talibong na wala pa raw po ang Biblia, ang simbahang Katoliko nagtuturo na daw po? Malaking kasinungalingan po yan, Kuya Robin. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo sa panahon niya, nagturo na siya ng mga salita ng Diyos gamit ang Biblia. Wala pa namang Katoliko sa panahon ng Panginoong Hesukristo.
Ito po, sa Lucas 24:45, sa The Message, ang sabi po dito, He went on to open their understanding of the Word of God, showing them how to read their Bibles this way. Kaya, ang Panginoon Kristo po, nagturo siya ng mga salita ng Diyos at nagturo siya kung paano ang tamang pagbasa ng Biblia. Ginamit naman nila itong salin na ito, mga kapatid. No, kaya, dahil may mabasa na Biblia sa naturang salin, sabi nila, na malinaw na ang Panginoong Hesus nagturo na ng Biblia dahil may Bible. Pero ang salin na ito, tinawag na Bible, yung mga scriptures. Scripture, dahil sa Greek, ang mga kasulatan, mga aklat, books, tinatawag yan na Bible. Pero yun po ba ang Bible ng mga Kristiyano na, nandito sa atin na may Old and New Testament? Hindi. Ngayon, binanggit nila ang ating Panginoong Hesus. Nangaral na ng Bible. Alam nyo ba, ano ang halimbawa sa sinitas ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pangaral? Una, yung Lucas Kapitulo 6, versikulo 31. Do to others as what would have them to do you. O yun, isa yan sa ginamit ng ating Panginoong Hesus. At ang Lucas, no? Ito, Lucas Kapitulo 6:31. Asan yan galing? Galing yan sa tinatawag nilang apocryphal books na Deuterocanon sa atin. Tobit, Kapitulo 4, versikulo 15. Never do to anyone else anything that would not want someone to do to you. So, ibig sabihin, ginamit na ng ating Panginoong Hesus ang tinatawag na sa mga protestante kahit sa iglesia, apocryphal books. Alam kaya nila yan na mismo ang ating Panginoong Hesus, Lucas Kapitulo 6:31, gumagamit na yan. Pero sa INC, alam nyo, di nila yan matanggap dahil sa Pasugo Magazine, may pagkakaiba daw umano sa Bibliang Protestante at Katoliko. Bibliang Protestante at Katoliko, ayun, ang sa Katoliko, merong tinatawag umano na Maccabees. Kaya nagkakaiba talaga. Totoo na may pagkakaiba talaga sa Protestante at Katoliko dahil yung Protestante, alam naman natin mga kapatid, na kung sisilipin natin ang kasaysayan, ang mga Protestante, kailan ba nila tinanggal ang Deuterocanon? Kailan nila tinanggal? Tinanggal nila sa 1827 sa British Foreign Bible Society. Pero, noon, sa kanilang King James Version, nandun pa ang Deuterocanon na tinatawag nilang Apokrypha. Ito po ang mabasa natin sa The Edge of Faith by Will Durant, page 123. The New Testament was printed by Ricardo del Acampo in 1596, and the complete Bible including the Apokrypha. Sa Protestante yan. Including the Apokrypha, mga kapatid. So, yun ang kasaysayan sa Bible. No? Now, alam nyo ba na ang King James Version, kasama pa ang Apokrypha? Eto, mabasa natin. Yung sinitas ng ating Panginoong Hesus. How We Got Our Bible by Ralph Early, page 32. In fact, one of the men who produced the King James Version became Archbishop of Canterbury and issued a decree that anyone who published the King James Version without Apocrypha should be in prison for a year. See? Tanong,
kailan tinanggal ng mga protestante ang apokripa na tinatawag nila na Deuterocanon sa atin? Ito po ang mabasa sa aklat How We Got Our Bible, isang protestanteng aklat by Ralph Early, page 33. The British Foreign Bible Society, which voted in 1827 not to use any of its funds in publishing the Apocrypha. From that time, most copies of the King James Version omitted these books. Ngayon, Katoliko ang kanilang pinagbibintangan na tinanggal daw natin ang apocryphal books. Hindi. Sila ang nagtanggal sa naturang aklat, mga kapatid. Mga aklat. No? At ngayon, ginamit nila ang the message. Balikan natin. Ginamit nila ang the message. Bakit? Dahil mabasa sa the message na he went on to open their understanding of the Word of God, showing them how to read their Bibles this way. Napansin nyo? Bibles this way. Plural, di po ba? Ang tanong, dahil ginamit nila ang saling ito, dahil may mabasa sa 24:45 ng Lucas na salitang Bible letra por letra. Ibig ba sabihin, pinaniniwalaan na nila ang nakasulat sa naturang Biblia? Sa naturang salin? Dahil kung pinaniniwalaan nila ito, mga mahal na kapatid, abay, mas nadidiin at babaon sa kamalian ang aral nila na si Kristo'y hindi Diyos. Bakit? Ito ang mabasa natin sa 1 John chapter 5 verse 20 sa naturang salin. We know that none of the God-born makes a practice of sin, fatal sin. The God-born are also the God-protected. The evil one can't lay a hand of them. We know that we are held firm by God. It's only the people of the world who continue in the grief of the evil one. And we know that the Son of God came to so we would recognize and understand the truth of God. What a gift! And we are living in the truth itself. In God's Son, Jesus Christ. This is both true God and real life. Ano daw? Sa sali na ginamit nila, ang ating Panginoong Hesus, true God and real life. O di, anong nangyari sa kanilang doktrina? Anong nangyari sa kanilang doktrina? Kung ginagamit nila ang iba't ibang salin para lang suportahan ang kanilang maling aral, ilalong nalulubog sa kamalian gamit ang iba't ibang salin. Pakinggan pa natin. Kung nagturo na ang Panginoong Kristo ng tamang pagbasa sa Biblia, hindi maaaring walang Biblia sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung may Biblia na sa panahon ng Panginoong Kristo, wala pang Katoliko, may Biblia na, Kuya Robin. Sa makatwid, parang sinasabi mo na sinungaling si Wendell Talibong. Ay higit pa po sa sinungaling, mandaraya pa po yung tao na yan. Siguro ipapakita ko po ang original na aklat na The Message po na pinakita po. Okay, bago dyan, mga kapatid, sino ba ang nandaya? Una, naalala nyo ba? Sino ang nagbalita ng Peking Pare? Di ba kayo? Nabuking sila sa balita nila dahil ang ipinakita sa nagpakilalang pare, liminister. Ito, ulitin natin Metro Manila.
sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. Isang dating paring Katoliko talaga. No? Ito'y kabahagi sa tinatawag na propaganda. Propaganda. Ha? Isang propaganda lang para may kaya na, tingnan nyo, isang paring Katoliko. Ngayon, yumakap na sa INC. Pero, sa kanilang video, booking sila. Dahil ang ipinakita nila, 14 na taong naging pari. 14 na taon naging pare. Liminister ang pinakita nila, mga kapatid. So, sino ngayon ang nagkakalat ng kasinungalingan? Ha? Tuloy natin. Ha? Napakinggan ninyo. Sabi pa nila, wala pang Katoliko sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Bay, nakalimutan ba nila ang pahayag ng kanilang mga kasamang mga ngaral? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusoy pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Patawa-tawa pa si Sinita dito. Talagang ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo. Pagkatapos sinabi nitong mga revealers, paano ngayon wala pang Katoliko sa panahon ni Kristo? Nako, nagkukontrahan na sila. Tuloy natin. Po ninyo, ito po mismo ang nakalagay. Ayan po yung binanggit po ninyo. Ang nakatatawag po ng Biblia na The Living Bible, ito po ang pinapakita po natin dito. Nakasulat po dito sa... Gumamit naman ng The Living Bible dahil may salitang Bible sa loob ng Biblia. Tanong, ang nakasulat ba dito? Pinaniniwalaan nila? Tuloy muna natin. Kalawang Timoteo sa 3:15, ganito naman po ang mababasa. You know how, when you were a small child, you were taught the Holy Scriptures, and it's this that make you wise to accept God's salvation by trusting in Christ Jesus. The whole Bible. Kamakatid, panahon pa ng mga apostol, talagang meron na pong ginamit na Biblia. Kaya, okay, panahon pa ng mga apostol, talagang may ginamit na Biblia. Lalong nadidiin at nalulubog sa kamalian ang Iglesia. Bakit? Dahil ang Iglesia, walang sariling Biblia. Kaya maging ang ibang mga otoridad ito. ng iba't ibang religion. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, may mga sumusubaybay. Tingnan natin itong sinabi ng Iglesia. Ito. Laro tayong sarang Biblia. Ang una, na gumawa ng sariling salin ng Biblia, kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon. Tulad ng Iglesia Katolika, hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong sinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Yan. Imagine, ang lalim ng lahika ni logic ni Aparba, ang Katoliko daw umano na nagsalin, hindi katibayan na totoo. Palagay natin na ang Katoliko para sa kanila hindi totoo. Imagine, asan sila nangunguha ng logic na ang hindi totoo, nagsalin ng Biblia na para sa kanila ang Biblia na isinalin sa hindi totoo ay totoo. At sila na walang salin ang naging totoo. Di ba? At balikan natin, ginamit nila ang The Living Bible. Ang tanong, pinaniniwalaan ba nila ang nakasulat sa Juan Kapitulo 1 sa The Living Bible
Ano nakasulat? Uno-uno. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. Pinaniniwalaan ba nila yan? Dahil gumamit sila ng iba't ibang salin? Siguradong hindi. Dahil sasabihin nila, mali na salin yan. Tuloy natin. Ito pong si Wendell Talibong na atin pong pinakikinggan sa kanyang content, hindi lamang po basta sinungaling, kapatid na Proton, napakasinungaling. Pakinggan po natin, Kuya Proton, ng ilang bahagi pa. Ito, ramdam na talaga natin ang gagalaitin na itong mga kaanib ni Felix Manalo dahil sa ilang bisis na nahayag ang kanilang mga maling aral kasi. Kanyang sinabi. Sasabihin nila, hindi po ba ang ating Panginoon Jesucristo gumagamit naman ng Biblia? Yun ang palusot ng iba. Pero Secret Scrolls yon. Ang Secret Scrolls, part lang yon sa Biblia. At ang Biblia ay ang simbahan ang nagdeklara kung ano ang mga aklat na magiging bahagi nito at idineklara ito sa iba't ibang konsilyo ng simbahang Katoliko. Isa na namang kasinungalingan ang ipinahayag ni Wendell Talibong, Kuya Proton. Isa naman umunong kasinungalingan. Bakit? Di ba kayo nag-research sa inyong Pasugo Magazine? Di ba nakasulat sa inyong Pasugo Magazine? Ito, Pasugo Magazine, Hulyo 1951, page 27. Ang Konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat ng aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Kailan? 1560. 1546. Kaya kung 1546 at ang argumento nila, halimbawa, di dapat paniwalaan ang One Holy Catholic dahil lumabas 1870. Huwag kayong maniwala sa Biblia na lang. Dahil ang Biblia ay produkto sa iba't ibang konsilyo, sa iba't ibang papa. Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid. Ito, mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine, nakasulat yan. Ang mga batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maingat na sumisiyasat at tiniyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong taong 1441, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Gelasios noong taong 490-496, at ng Papa Damaso noong taong 366-384. Nakasulat yan mismo sa kanilang pasugo. Di ba alam nito mga ngaral na ito? Okay, tuloy natin mga kapatid. Opo, Kuya Robin. At napakalaki kasinungalingan talaga niyan. Kasi ganito po, sa kanilang aklat na rin po, Kuya Robin, ito, Bible History for Everyone, na sinulat ni Father Athanasius Danieletti. Ito po ang kanyang sinabi sa introduction. Pwede po ang palakihan po. Ayan. The first books of the Bible were written about the year 1500 BC. The last one was written by Saint John the Evangelist about the year 100 AD. All in all, the books of the Bible are 72. Sabi nila, 45 of these books were written before the coming of our Lord Jesus Christ, and they are called the books of the Old Testament or Old Law, while the books written after the birth of Jesus Christ
form the New Testament or New Law, and they are 27. Napansin niyo po, Kuya Robin, kailan daw natapos ni Apostol Juan isulat ang kahuli-hulihang aklat? 100 AD. Okay, napansin, bago tuloy mga kapatid, ginamit nila itong aklat na ito. Kaya mga Katoliko, dapat alam ninyo dahil gumagamit talaga sila sa naturang aklat na ito. At may pinag-chap-chap sila dito kasi. At maliban diyan na pinag-chap-chap nila, kung maalala ninyo, matagal na itong ginagamit nila para patunayan na ang iglesyang tatag ni Felix Manalo raw ay tunay na iglesia daw. Balikan muna natin si Mr. Michael Sandoval. Kaya maging ang ibang mga otoridad ng iba't ibang relihiyon. Halimbawa po, isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko. May mga sumusubaybay po sa akin ng mga Katoliko. Ayon po sa isa sa mga otoridad ng simbahang Katoliko, gaano raw po ba kahalaga ang Iglesia ni Kristo? May dala tayong aklat, ipakita natin. Ang pamagat po ng aklat, ito po, Bible History for Everyone. Yan. Mababasa natin, mabuti basahin po natin, sa page 29, ilagay na natin, page 29. Ang sumulat po ng aklat na yan ay si Father Atanasio Danieletti. Wala pa ba dyan? Ilagay na natin. Yung isa. Ayan. Ayan po. Father Atanasio Danieletti. Yan po ay sa St. Paul Publications, Pasay Metro Manila. Ano sinasabi ng pare ng simbahang Katoliko? Ito po sabi niya. Yung unahang bahagi po, yan yung mismong nilalaman. Pero babasahin ko na po sa wikang Pilipino. May translation po dyan. Ang daong Ninue ay isang dakilang sagisag ng Iglesia ni Kristo. Ang Iglesia ni Kristo ay ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Ito ay gawa ng Diyos. Yan. Aklat Katoliko, totoo talaga. Pero daong Ninue, Iglesia ni Cristo, kaya inagaw nila na sila ang tinutukoy sa aklat na ito. Sino po ba ang Iglesia ni Cristo kung tignan ninyo? Napakalinaw mga kapatid. Walang iba, batay sa nakasulat na yung daong Ninue, ang Iglesia ni Cristo, the Holy Roman Catholic Church, is the Church of Christ. She alone claims and possesses St. Peter as her visible head. See? Napansin ninyo paano nila in-squat? Squatter talaga. Basta lang makabasa ng Iglesia ni Cristo sa Aklat Katoliko, abay, ginagamit na. Okay, tuloy natin. Dahil ang huling nasulat na gospel ayon sa aklat na ito 100. At ano ang gustong ipalusot niya? Ayun po, 100 AD. Ngayon, kailan po ba ang Iglesia Katolika? Ang Iglesia Katolika, nagsimula po yan ng imbentohin ni Ignacio noong 110 AD. Kaya malayo po, tapos na ang Biblia, saka palang lumitaw ang Iglesia Katolika. Dito, malinaw na naman ang kontrahan mga kapatid. Nagsimula ang simbahang Katoliko daw, panahon ni San Ignacio, 110. Ano Domini? So, ibig sabihin, 2nd century. Nagsimula ang Katoliko sa panahon ni San Ignacio noong imbintuhin ang Iglesia Katolika. Kailan? 110. Ayon sa kanila. Di nagkontrahan sila sa kanilang Pasugo Magazine. Bakit? Ano ang nakasulat silang Pasugo Magazine? Marso, Abril, 1987, page 4 ni Phil John Fuentes. Ito ang mabasa mga kapatid. I have nothing against the fact that the Catholic Church
which exist to this day could be traced back from the first century. O, ang binanggit nila dito, si San Ignacio sa ikalawang century. Pero si Phil John Fuentes, hindi daw umano matutulan na ang Iglesia Katoliko, tingnan niyo, na ang Iglesia Katoliko, which exists to this day, could be traced back sa unang siglo. O, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Itong taga the Revelers na nagsimula ang simbahang Katoliko 2nd century? O itong si Phil John Fuentes na 1st century? Di matutulan. Aba, yun ang problema. Pag hindi nagkaisa sa aral, kahit pa nagkaisa na pinagtulong-tulungan ang simbahang Katoliko. Tuloy natin. Kaya paano sasabihin nila na ang Iglesia Katolika ang nagdeklara sa mga aklat ng Biblia ay may Biblia na? Oh, so paano umano di ba nila nabasa ang Pasugo Magazine na binasa natin, mga kapatid? At maliban diyan, dagdag pa nila na argumento, ha? Dahil si San Ignacio ang nag-imbento sa salitang Catholic, therefore the founder of the Catholic Church was Saint Ignacio. Mali na naman. Bakit? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine na ang may akda ay si Phil John Fuentes. Ano ang nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine, Marso-Abril 1987, page 4? Eto, butata sila. Pansinin ninyo. The Catholic Church, therefore, and I have strongly assert this, exists not because it was founded. Ano daw? Nag-exist ang simbahang Katoliko hindi dahil ito'y itinatag. Ang tanong, sino sa kanila ang nagsasabi ng katotohanan ng pinanindigan nila ng Iglesia Katolika ay itinatag daw ni San Ignacio? Butata na naman. Diba? Tuloy natin. Si Kristo nga nangaral na gamit ang Biblia. Ito po, kailan lang ba yung Katoliko na imbento? Ito sa aklat na pinamagatang Roman Catholic by Edward K. Taylor. Po. Ayan. The church founded by Christ is here for the first time, called the Catholic Church. Kailan po yun? 110. AD 110 by Ignatius. Kaya noon lang 110. Oh, so kung noon lang 110, edi sino sa inyo ang nagsinungaling? 2nd century na. Nang sinabi ni Phil John Fuentes, ito, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the 1st century. Kailan daw? Sa unang siglo. Pagkatapos itong mga ngaral ng INC nagsabi, 2nd century pa. O nagkukontrahan na naman, mga kapatid. Di ba napansin ninyo? At wala daw Katoliko sa panahon pa ng ating Panginoong Hesus. Wala daw umanong Katoliko. Di ba nila niya nabasa sa Biblia? Halimbawa, mga kapatid, balikan natin ang Greek Bible. No? Anong mabasa sa Greek Bible sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 14? Ito po ang ating mabasa. Kay hepis tripsin ho esos en di ti dai namie tu poematos iestin Galilean kai pime exeltin Catoles tis pericoro peri o tu. Napansin ninyo? Tis Catoles pericoro peri o tu. Tanong. Dahil ginamit ang Catoles, sandali muna, no?
ah, ang ating, okay, sandali, okay, sandali. Adjust muna ako sa, sandali muna, adjust muna tayo sa, okay. Okay, balik na. So, balikan natin mga mahal na kapatid. No, balikan natin ang banat nila. No? So, malinaw. At ano po ba yung salitang katolis? Dahil sa Biblia, yung katolis is spread throughout the surrounding region. At sa Gawa Kapitulo 9:31, himian on Ecclesia Catholis. May mabasang Catholis. Sa protestante na aklat, alam niyo ba sa protestante na aklat? Ito po, protestante na Bible scholar ito. Anong sabi niya kaugnay sa Ecclesia Catholis? Ito po ang mabasa natin sa Ecclesia Catholis, mga kapatid. This local church, like many others, find it necessary to footnote with the clarifier universal so that the people are not confused by the term Catholic, the term universal. What does it mean? On turning to etymology of Catholic, one notices that Greek root suggested according to the whole. One of the places where this word phrase is found in the scripture, Acts chapter 9, verse 31, Catholis. So, mismo ang protestante na nagsabi niyan. Tuloy natin. Nagkaroon ng Katoliko. Tapos sasabihin nila, nauna pa sila sa Biblia. Kaya Kuya Proton, yung sinasabi ni Wendell Talibong na nagturo ang Panginoong Jesucristo ay wala pong gamit ng Biblia. Hindi ba kinikilabutan ito si Wendell Talibong at tila baga inaangkin ng mga Katoliko na nasa kanila raw or sila daw ang nagmamay-ari ng Biblia. At di umano, itong pinapakita po na salita ng buhay na naglalaman ng bagong tipan, siguro ba kasagutin ni Wendell Talibong? Wendell Talibong, ito bang salita ng buhay na bagong tipan lang ang nakalagay? Hindi na ba ito Biblia? Itong bagong tipang Katoliko na ito ay isinalin po ng mga Katoliko. Yan. Okay, una, ginamit niya ang bagong yung salitang ng buhay. No, ibig sabihin ginamit talaga ng mga INC yan dahil para may mabasa litra por litra. Ang tanong, nang ginamit ninyo ang salita ng buhay, pinaniniwalaan nyo ba ang nakasulat sa salita ng buhay? Bakit? Ito ang mabasa sa salita ng buhay. Wala pang nakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Subalit, ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. So, ang tanong niya, Biblia ba ang salita ng buhay? Yes, Biblia, kahit New Testament, pero part siya sa Bibliang Kristiyano dahil ang Bibliang Kristiyano ay composed of Old and New Testament. Dahil mga aklat, tinawag na Biblia. Ang problema, ang INC wala silang sariling Biblia. Diba? Bumili lang at nakibasa. Ngayon, ginamit nila ang itong Bible na ito, no? Ginamit nila din. Trinidad. Trinidad. Oh, kung maalala ninyo, may pandaraya dito si Ramel Parba nang ginamit niya ang footnote ni Juan Trinidad. Pakinggan natin. Isang paliwanag ng Iglesia Katolika, ito sa ating mababasa, ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama.
sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayan, pinutol. Bakit? Ano po ba ang nakasulat diyan? Basta ang verbo, ibig sabihin, nasa isip lang siya ng Ama. Nasa isip lang umano siya ng Ama. So therefore, ang konklusyon, kahit otoridad Katoliko nagpatunay na ang verbo, ibig sabihin, nasa isip ng Ama. Nasa footnote ni Juan Trinidad. Ito po ang nakasulat sa footnote, mga kapatid. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang ipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. Nalantad na naman. Tuloy natin. Tao mula sa pagkatalaga. Tinatanong ko lang po, ito po ay naglalaman lang ng bagong tipan. Wendell Talibong, hindi na ba ito Biblia? Yes, Biblia yan. Pero kulang dahil bagong tipan lang. At ang Biblia ay, Bibliang Kristiyano ay Old and New Testament. Sige po, Kuya Proton, bago po tayo magtapos, ano po ang inyong ibabahagi pa po? Isa pa po, Kuya Robin, ipinangangalandakan nila na para baga sila may-ari ng Biblia. Ito po. Ito yung sinasabi ng kanilang Chairman Episcopal Commission for the Biblical Apostolate. Mula ito sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Cirilo Almario. Ito po, ito sinasabi niya. Ito po ay doon sa saling Christian Community Bible sa kanyang Episcopal Introduction. Ito sabi po, no one can make himself the owner of the Bible and its message. Hindi na pwedeng angkinin. Ayan. Hindi pwedeng angkinin. Nasa Episcopal Introduction yan. Una, mga kapatid, umandar na naman ang pamumutol nila. Bakit? Napakalinaw kasi ang nakasulat dito. Ito lang na bahagi ang binasa. No one can make himself the owner of the Bible and its message. May karugtong na iniwasan. The believing community who listens to the Word of God is part of the Catholic, that is Universal Church, which has been instructed by the Spirit and enlightened by the great witnesses of the faith during the 20 centuries. This is why introduction and commentaries accompany in the biblical text. Sino daw ang may karapatang mangaral, mga kapatid? Ang simbahang Katoliko, guided by the Holy Spirit. Kaya napansin ninyo na pinagputol-putol na nila. Yung sinabing, hindi aangkinin at walang karapatan. Kahit protestante na Bible scholar, ito, na aklat, pinapaliwanag dito, mga kapatid. Ito ang mabasa sa naturang aklat. No? By its very nature, Holy Scripture, whether Old and New Testament, is a production given of God, not the work of human creation. Yun ang ibig sabihin. Given by God, not the work of human creation. However, the compilation of this book, napakalinaw, nakasulat mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Balikan natin ang Konselyo ng Trento noong 1546 ay nagpahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan
na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Kaya, kung ang simbahang Katoliko'y idineklara 1870, di nila matanggap. Bakit di nila matanggap? Produkto lang daw umano sa konsilyo ng simbahang Katoliko. Lalo nang huwag niyong tanggapin ang Biblia dahil ang Biblia ay produkto sa konsilyo ng simbahang Katoliko. At alam niyo mga kapatid na ang simbahan mula pa noon ay may mga konsilyo na sa Jerusalem na mabasa natin sa Gawa Kapitulo 15:1, ang title The Council of Jerusalem. So nagpatuloy ito sa simbahang Katoliko dahil mula pa noon, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, feed my sheep. Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. At tandaan ninyo, sa bawat panahon na ginamit nila si San Ignacio, pinatunayan na si San Ignacio ay talagang, at ang simbahang Katoliko ay talagang kay Kristo. Bakit? Sino ba siyang alagad? Etong aklat na ito mga kapatid, mabasa natin sa pahina 229. The work had been taken by the successors long before the death of John, but the sub-apostolic age only really begins with the revelation of the apostles' clauses. Probably the most outstanding figure of this time, immediately after the apostles, is Ignatius, the second bishop of Antioch, after the departure of St. Peter for Rome. He had been a disciple of St. John at Ephesus, together with Polycarp, who became bishop of Smyrna. See? So, yan, para sa ating mga kapatid, makatulong kayo, ipasa ninyo ito sa mga kasamang mga Katoliko para sa ganon, maiwasan ang pambubudol gamit ang mga aklat Katoliko.